Kabanata 1101. Nawasak ang damdamin ni Charlotte. Alam niyang sinusubukan lang ni Dr. Felch na palakasin ang loob niya. Ito ay katumbas ng paghihintay magpakailanman. Bata pa si Olivia at may magandang kinabukasan sana siya. Hindi matanggap ni Charlotte na gugugulin ni Olivia ang natitirang buhay niya sa ospital. Walang kasiguraduhan ang hinaharap, ni hindi nila alam kung magigising pa si Olivia. Masakit para kay Charlotte dahil naranasan na niya ito noon. Ang kanyang ina ay naging isang gulay sa loob ng maraming taon. Bagamat nagising din ito sa huli, pumanaw rin ito makalipas lamang ng 1 taon. Ayaw ni Charlotte na mangyari iyon kay Olivia, ngunit wala siyang magawa. Si Dr. Felch ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Kung sinabi niyang ang tanging magagawa nila ay maghintay, iyon na nga ang katotohanan. Tama si Dr. Felch, tugon ni Peter ng kalmado, ako ang baalang mag-alaga sa kanya. Sigurado akong magigising din siya balang araw. Nakakagulat ang pagiging positibo ni Peter. Napangiti si Charlotte at labis na nagpasalamat sa kanya. Pagkaraan ng 10 araw, dinala ni Peter si Olivia pabalik sa H-City. Inayos na ni Charlotte na dalhin ito sa ospital ni Reyna at ipinagkatiwala kay Reyna ang pag-aalaga kay Olivia. Ginawa ni Charlotte ang pinakamainam na hakbang para kay Olivia, at umaasang balang araw ay magigising ito at mamuhay kasama si Peter. Si Charlotte naman ay ipinagpaliban ang pagbabalik niya sa Erihal ng kalahating buwan. Gusto niyang hintayin muna na si Ellie ay tuluyang gumaling bago bumiyahe. Ayaw niyang mahirapan ito habang mahina pa. Sa loob ng 2 linggo, inalagaan ni Charlotte si Ellie. Dumating din sina Robbie at Jamie upang samahan ang kanilang kapatid. Sa ikinalulungkot ng lahat, tila naging tahimik si Ellie pagkatapos ng insidente. Madalas itong tumingin sa bintana nang walang imek at makalipas ang ilang sandali ay tatanungin si Charlotte, Mommy, may masasamang tao pa rin ba sa mundo? Nag-isip si Charlotte sandali bago sumagot, marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Kung ganoon, bakit napakasama ng babaeng iyon? Tanong muli ni Ellie, sinisipan ng mga tauhan niya ang ulo ni Miss Peyton. Nagkasakit si Miss Peyton dahil sa akin. Habang nagsasalita, nagsimulang tumulo ang luha ng bata. Hindi siya umiyak ng malakas, bagkus ay tahimik na tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Magiging iba sana ang lahat kung kasing talino ako ni Robbie o kasing lakas ni Jamie. Hindi sana ako nahuli kung mas malakas ako, at ligtas sana si Miss Peyton. Nilapitan siya ni Charlotte upang aluan. Hindi mo kasalanan ito, Ellie. Bata ka pa, may mga bagay na hindi mo pa kayang gawin. Kasing edad ko lang sila Robbie at Jamie. Hindi nila kailanman pinahirapan sina Mommy at Daddy. Ako lang ang laging nagdudulot ng problema sa lahat. Huwag mong sabihin iyon, Ellie, malungkot na sagot ni Charlotte habang hinahaplos ang mukha ng anak, kailanman ay hindi namin naisip na pabigat ka. Ngumiti si Ellie. Huwag kang mag-alala, Mommy. Ayos lang ako. Tinitigan siya ni Charlotte na may hapdi sa puso. Alam niyang hindi lang katawan kundi pati damdamin ng anak ang nasugatan. Matapos patulugin si Ellie, humingi si Charlotte ng tulong sa isang child psychologist. Pagkaraan ng ilang sesyon, lumiwanag ang mood ni Ellie, ngunit hindi na siya kasing saya tulad ng dati. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral. Nagsimula siyang mag-aral kasama sina Robbie at Jamie, at sinabi pa kay Jamie na gusto niyang matutong lumaban kapag siya'y tuluyang gumaling. Bagamat natuwa ang magkapatid na lalaki na makita ang pagnanais ni Ellie na mag-aral muli, nag-aalala pa rin si Charlotte. Natatakot siyang baka na trauma ang bata at nawala na ang kanyang pakiramdam ng seguridad. 20 araw ang lumipas at sa wakas ay maayos na ang lahat sa H-City. Tumawag si Danrick kay Charlotte at hiniling na bumalik na siya sa Erihal. Ayaw ng mga bata na magkahiwalay. Noong una, pinili ni Robbie na sumama kay Charlotte habang sina Jamie at Ellie naman ay kay Zachary. Ngunit dahil kailangan pa ni Ellie ng nag-aalaga, kailangan niyang bumalik sa Erihal kasama si Charlotte. Ibig sabihin, si Jamie ay may iwan kasama ni Zachary. Nang dumating ang oras ng pamamaalam, hindi napigilan ni Jamie ang kanyang emosyon at napahagulgol. Noong una, pinilit ni Ellie na magpakatatag at huwag umiyak, ngunit nang makita niyang umiiyak ng labis si Jamie,
napaiyak na rin siya. Gusto sanang aluan ni Robbie ang mga kapatid, ngunit hindi rin niya napigilan ang sarili at napaiyak din. Sumakit ang puso ni Charlotte nang makita ang tatlo niyang anak na umiiyak. Gusto niyang manatiling magkasama ang kanyang mga anak magpakailanman, ngunit may mga bagay na wala sa kanyang kontrol. "Daddy," sigaw ni Robbie. Sinundan ni Charlotte ang tingin ng bata at nakita si Zachary na papalapit. Mas payat ito kaysa dati sa suot na itim na kamiseta. Napangiti siya nang makita ang mga bata. Binilisan ni Zachary ang lakad at ibinuka ang kanyang mga bisig habang tumatakbo papunta sa kanya ang mga anak. "Daddy!" Yumuko si Zachary at niyakap silang tatlo. Bagaman masakit sa kanya na makitang umiiyak ang mga anak, pinilit niyang ngumiti at sabihin, "Huwag na kayong umiyak. Makikita rin natin ang isa't isa sa lalong madaling panahon." "Kailan mo ako susunduin, Daddy?" tanong ni Ellie. Pagkalipas ng 2 buwan, sagot ni Zachary habang pinupunasan ang luha ng anak. "Mas gumagaling ka na, pero kailangan mo pa ng kaunting oras para tuluyang makabawi. Pupuntahan kita sa Erihal sa loob ng 2 buwan, ayos ba iyon?" "Paano naman ako? Pwede rin ba akong pumunta sa Erihal?" tanong ni Jamie nang sabik. "Siyempre, Jamie. Ibig sabihin makikita ko ulit sina Mommy, Robbie, at Ellie pagkalipas ng 2 buwan?" tanong niya habang pinupunasan ang luha. "Oo, Jamie. Makikita mo sila kahit kailan mo gusto. Dadalhin kita sa Erihal kapag namimiss mo sila." "Totoo ba iyon, Mommy?" tanong ni Jamie kay Charlotte na naghihintay ng kumpirmasyon. "Oo, pwede kang pumunta kahit kailan mo gusto." Noong una, gusto na sanang tuluyang putulin ni Charlotte ang ugnayan kay Zachary. Ngunit dahil sa hiling ni Jamie, hindi niya ito kayang tanggihan. "Ayos." Tuwang-tuwa na sabi ni Jamie. Masaya siyang maririnig na makikita pa rin niya ang pamilya niya. "Ibig bang sabihin, pwede rin akong bumisita kahit kailan ko gusto, Mommy?" tanong naman ni Ellie na may kislap sa mata. "Oo." Hindi rin kayang tanggihan ni Charlotte ang umaasang ngiti ng anak. Masaya si Ellie sa sagot ng kanyang ina. Gayon din si Robbie, tila nakahinga ng maluwag dahil alam niyang hindi pa yun ang huling pagkakataon na makikita nila sina Zachary at Jamie. Alam niyang hanggat nakikita pa nila ang isa't isa, may pag-asa pang maayos ang lahat. "Anong oras ang flight?" tanong ni Zachary habang nakatingin kay Charlotte. 4:00 ng hapon, sagot ni Charlotte matapos tingnan ang kanyang relo at napagtantong 9:00 pa lamang ng umaga. "May oras pa tayo," sabi ni Zachary. "May 5 oras pa tayo bago umalis papunta sa paliparan ng 2:00. Pwede mong samahan ang mga bata." Alam ni Charlotte na mabuting ama si Zachary sa kanilang mga anak kahit magulo ang relasyon nilang dalawa. "Gusto kong dalhin kayong lahat sa isang lugar. Ano sa tingin ninyo? Kailangan ko rin bang sumama? Bakit hindi mo nalang isama ang mga bata?" tanong ni Charlotte na hindi planong sumama kahit saan. "Hindi ito magiging isang family trip kung wala ka," giit ni Zachary. Nag-aalangan pa si Charlotte nang biglang pinalibutan siya ng mga bata at nakiusap na sumama siya sa kanila. Sa wakas ay napapayag din si Charlotte sa paulit-ulit na pakiusap ng mga bata. "Sige na, magpapalit lang ako ng damit. Kayo rin, magsuot kayo ng makapal na damit." "Opo, Mommy," sagot ng mga bata. Habang nasa itaas si Charlotte para magpalit, sinamantala niya ang pagkakataon upang tawagan si Luis. Noong nakaraang pagkakataon na pumunta si Luis sa H-City para sunduin siya, hindi siya nakasama nito dahil nagkaroon ng problema kay Ellie. Kahit nailigtas niya si Ellie, hindi na rin siya nagkaroon ng oras o lakas upang ipaliwanag ang lahat kay Luis dahil abala siya sa paggamot kina Ellie at Olivia. Sinabi ni Charlotte kay Luis na kailangan niyang ipagpaliban ang pagbalik sa Erihal ng kalahating buwan at pinakiusapan itong ipagpatuloy muna ang mga plano nito sa halip na hintayin siya. Bagaman ayaw ni Luis noong una, umalis din ito kalaunan. Nang malaman niyang pauwi na si Charlotte sa Erihal, tinawagan niya ito kaninang umaga, ngunit hindi ito nasagot ni Charlotte dahil inaalagaan pa niya si Ellie. Tila hinihintay talaga ni Luis ang tawag ni Charlotte dahil agad niyang sinagot ng tumawag ito. Matapos makasigurong ayos ang lahat, sinabi ni Luis na sasalubungin niya si Charlotte sa paliparan ng Erihal kasama ang kanyang ama. "Sir Robert," nagulat si Charlotte. "Bakit siya pupunta sa Erihal?" "Oo,
May appointment daw sila ni Danrick. Mukhang gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa kasal natin, pero huwag kang mag-alala. Sinabi ko na kay Dad na hindi ko itutuloy ang kasunduan kung ayaw mo. Sa palagay lang niya, hindi rin tama na patag-alin pa ito kaya gusto niyang marinig ang opinyon mo tungkol sa kasal natin. Gusto ka raw niyang marinig mismo, kaya sinabihan na kita ng maaga. Sige, salamat sa pagpapaalam. Napakunot ang noo ni Charlotte sa narinig. Lahat ng ito ay ayon sa kagustuhan ni Danrick. Wala siyang magagawa tungkol dito. Bukod pa roon, hindi rin naman niya tahasang tinanggihan ang alok noon. Sige, magkikita tayo sa Erihal. Paalam, paalam. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Charlotte. Pilit niyang pinapaniwala ang sarili na tanggapin na lang ang mga pangyayari. Sinabi niya sa sarili na wala ng paraan upang maibalik pa nila ni Zachary ang dati nilang samahan. Hindi siya dapat magpahina ng loob, anuman ang gawin nito. Mommy, lumipad papasok sa bintana ang isang loro. Little Fifi, sabi ni Charlotte habang nagsusuot ng damit, malapit na akong matapos. Sabihin mo kina Robbie, Jamie, at Ellie na bababa ako sa loob ng 5 minuto. Opo, Mommy. Sagot ni Little Fifi bago muling lumipad palabas. Mabilis na naghanda si Charlotte at bumaba. Pagdating niya, nakita niyang bihis na ang mga bata at naghihintay sa tabi ng sasakyan. Sakay na, sabi niya habang tinuturo ang Rolls Royce, saka bumaling kay Zachary. Kailangan nating makarating sa paliparan ng hindi lalampas ng 2:00. Ayokong may kalokohan kang gagawin, bulong niya. Opo, ma'am, sagot ni Zachary habang magalang na binuksan ang pinto para sa kanya. Napairap si Charlotte at sumakay. Umalis ang pamilya nilang 5 kasama sina Fifi at Little Fifi sa loob ng sasakyan. Sa likod nila, 3 sasakyan ninalupon ang nag-escort, habang sina Bruce at Ben ay nagmaneho ng tig-iisang sasakyan sa unahan bilang escort din. Dumaan ang convoy sa kalsada at napatingin ang mga tao sa ganda ng tanawin. Saan po tayo pupunta, Daddy? Tanong ni Jamie na halatang sabik. Hulaan ko, sabat ni Ellie, pupunta ba tayo sa restaurant sa Fairy Tale Land? O bibisitahin natin si Lolo? Hindi, sagot ni Zachary na may misteryosong ngiti. Hindi ko muna sasabihin hanggang makarating tayo roon. Hindi na ako makapaghintay. Excited ang mga bata habang iniisip kung ano ang sorpresa. Maging si Little Fifi ay nagpakpak ng mga pakpak at sumigaw sa matinis na boses, hindi na makapaghintay. Hindi na makapaghintay. Katabi niya, seryosong tumingin si Fifi sa loro. Ang ekspresyon ng agila ay kapareho ng kay Charlotte. Tahimik lang na nakaupo si Charlotte sa tabi ng mga bata habang umiinom ng kape. Habang pinagmamasdan ng kasiyahan ng mga anak, napaisip siya na mas marunong talagang magpatawa at magpasaya si Zachary sa mga bata kaysa sa kanya. Hindi tulad niya, tila likas kay Zachary ang kakayahang pasayahin at bigyan ng sigla ang mga anak nila. Huminto ang sasakyan sa kanilang destinasyon makalipas ang ilang sandali. Natigilan si Charlotte nang makita kung saan sila dinala. Happy Avenue. Dito dati nakatira sina Charlotte, Mrs. Berry, at ang mga bata. Marami silang masasayang alaala rito. Biglang napagtanto ni Charlotte na dapat ay binisita niya ang lugar na ito pagbalik niya sa H-City, ngunit hindi niya nagawa dahil wala siyang lakas ng loob. Noong wala pa siyang alaala, nakakaramdam siya ng lungkot tuwing nadadaanan niya ito. Ngayon na naibalik na ang kanyang alaala, hindi niya kayang balikan ang lugar na ito. Hindi pa siya handang harapin ang damdamin na muling maramdaman ang presensya ni Mrs. Berry sa pamilyar na kapaligiran. Kaya hindi niya kailanman binalikan ang lugar na ito hanggang ngayon. Hindi niya inasahan na dadalhin siya ni Zachary rito ngayon. Anong balak mong gawin? Tanong ni Charlotte. Ito ang tahanan natin, mahinang sagot ni Zachary. Ayaw mo bang pumasok? Pero, dinala tayo ni Daddy pauwi. Sigaw ni Jamie nang masiglang makita ang bahay nila. Nandyan pa ang mga laruan at damit ko. Matagal ko nang gustong bumalik dito. Ako rin. Dito ko ginawa ang una kong imbensyon, sabi ni Robbie na may halong pag-alala sa boses. Naisip ko tuloy kung nagbago na ang itsura ng lugar na ito. Nandito rin sina Didi, Lulo, at Kiki. Masayang sabi ni Ellie. Naalala ko pa noong dinala tayo ni Daddy rito noong huling birthday ko.
Sabi niya baka daw pumunta si Mommy rito kapag bumalik na siya, kaya dapat daw bumisita tayo palagi. Bumuhos ang lungkot sa dibdib ni Charlotte nang marinig iyon kay Ellie. Nang magtagpo ang tingin nila ni Zachary, agad niyang iniwas ang kanyang mga mata bago pa nito mapansin ang lungkot sa kanyang mukha. Yumuko si Zachary at tinulungan si Ellie na bumaba ng sasakyan. Ngayon na nandito na si Mommy, ibig sabihin natupad na ang wish mo. Oo, masayang sigaw ni Ellie, sabay ngiti kay Charlotte. 2 taon ko rin ipinagdasal iyon, at ngayon nandito na ulit si Mommy. Ngumiti si Charlotte at marahang hinaplos ang pisngi ng anak. Pero aalis ulit si Mommy, mahinang sabi ni Jamie. Babalik ako para bisitahin ka ulit, Jamie. Pangako ko iyon. Tara na, pasok na tayo, sabad ni Zachary habang hinahawakan ang 2 batang lalaki at pumasok sa loob. Binuhat naman ni Charlotte si Ellie at sumunod sa kanila. Si Little Fifi ay nakapatong sa balikat ni Ellie, habang si Fifi naman ay naghihintay sa kanila sa may bintana. Magiliw silang binati ng gwardiya sa kanilang pagpasok sa compound. Kahit minsan lang silang bumalik sa 1 taon, hindi sila nakakalimutan. Hindi malilimutan ng sinuman ang isang magandang pamilya na may 2 kakaibang alagang hayop. Nagulat ang mga kapitbahay nang makita sila. Hindi ba ito ang anak ni Mrs. Berry at ang mga apo niya? Tanong ng isang matandang babae. Oo, sila nga. Kilala ko ang loro. Ang lalaki na ng mga bata, pero ang cute pa rin nila. Tama ka, iba na rin ang itsura ng anak niya. Mas payat na siya ngayon. Pati pananamit niya, nag-iba na rin. Siyempre, sabi pa ng isa, narinig ko na kapag-asawa raw siya ng mayaman. Siya ba ang asawa niya? Ang gwapo at mukhang matatag. Oo, siya nga. Dati niya ring dinadala rito ang mga bata nitong 2 nakaraang taon. Pero ngayon lang ulit nakita ang anak ni Mrs. Berry. Buo na ulit ang pamilya nila. Tahimik lang na nakinig si Charlotte habang nag-uusap ang mga kapitbahay. Noong nakatira pa siya rito, madalas siyang magtrabaho hanggang gabi kaya hindi niya talaga kakilala ang mga ito. Si Mrs. Berry ang laging nakikipag-usap sa kanila dahil siya ang namamalengke, gumagawa ng gawaing bahay, at naghahatid sundo sa mga bata sa paaralan. Masayahin at palabirong tao si Mrs. Berry kaya natural lamang na mahal siya ng mga tao rito. 2 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, ngunit patuloy pa rin siyang naaalala ng lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1105. Akala ng mga kapitbahay na si Charlotte ay anak ni Mrs. Berry at ang 3 bata ay mga apo nito. Noong una, sinubukan pa ni Mrs. Berry na ipaliwanag ang totoo, pero sinabi ni Charlotte na huwag na dahil pakiramdam niya ay parang anak talaga siya ni Mrs. Berry. Kahit hindi sila magkadugo, itinuring na niyang pamilya si Mrs. Berry. Siya ang pinakamalapit kay Charlotte bukod sa kanyang ama. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, si Mrs. Berry pa rin ang naging kasama at sandigan niya. Hindi pa man sila nakararating sa bahay, nang marinig ni Charlotte ang mga kapitbahay na binabanggit si Mrs. Berry, ay napaluhan na siya. Huwag kang umiyak, Mommy, sabi ni Ellie habang hinahaplos ang mukha ng ina. Si Mrs. Berry ay binabantayan tayo mula sa langit. Tumango si Charlotte at hinalikan ng noo ng anak bago sila pumasok sa bahay. Walang nagbago sa loob. Nandoon pa rin ang mga acacia sa mesa, masiglang lumalangoy ang mga isda sa aquarium, at nakasabit pa rin sa balkon ang hola ni Little Fifi na marahang hinahampas ng hangin. Napako ang tingin ni Charlotte sa litrato nilang pamilya na nakasabit sa sala. Masaya ang ngiti ni na Robbie, Jamie, at Ellie. Noon ay wala siyang alalahanin sa buhay at kitang-kita sa mukha ni Mrs. Berry ang kaligayahan. Kasama pa sa litrato si Little Fifi na aksidenteng lumipad sa eksena. Kahit mahirap noon, puno sila ng saya. Ang larawan ay sapat na para magbigay ng ngiti sa sinumang makakita. Grabe, ang taba ko pala noon, natatawang sabi ni Jamie. Ang bilog ng pisngi ko. Tumawa si Ellie. Mas mataba ako sayo, tingnan mo yung ponytail ko, ang ikli. Si Mrs. Berry ang nagtali niyan, sagot ni Charlotte na may ngiting may halong lungkot.
Si Mrs. Berry rin ang nagtatali ng buhok ko noong bata pa ako, dagdag ni Charlotte. Nang dumating kayo, nagsimula siyang mag-ensayo ng iba't ibang gupit at ayos ng buhok para sa'yo, Ellie. Gustong-gusto mo pa nga yun, di ba? Oo, Mommy. Masayang sagot ni Ellie. Iba-iba lagi ang style niya. Hinaplos ni Charlotte ang ulo ng anak. At tuwing may bago siyang ayos, gusto mo laging may picture. Nasa album pa yung mga litrato na yun. Oo nga, teka lang, kukunin ko. Mabilis na tumakbo si Ellie papunta sa kanyang silid. Ako naman, kukunin ko yung mga laruan at Ultraman ko. Sigaw ni Jamie sabay takbo. Babalikan ko yung mga imbensyon ko, sabi naman ni Robbie. Naiwan sina Charlotte at Zachary sa sala kasama ang ilang bodyguard. Sumenya si Zachary sa mga lalaki na lumabas muna. Siguradong mahirap alagaan ang bahay na ito, ano? Sabi ni Charlotte habang nakatingin sa mga halaman sa balkon. Mukhang sariwa pa ang mga ito, gaya noong panahon ni Mrs. Berry. Alam ni Charlotte na hindi na iyon ang mga dating halaman. Hindi tatagal ng ganito ang mga ito kahit inaalagaan. Pati ang mga isda sa aquarium ay mukhang pareho, pero hindi na rin sila ang dati. Napagtanto niyang si Zachary ang nagpalit sa mga iyon at sinigurong kamukha ng mga luma. Malinaw na naglaan siya ng oras at pagsisikap para mapanatili ang lahat na parang walang nagbago. Napansin mong hindi na sila ang mga orihinal. Tanong ni Zachary habang nakatingin sa mga halaman. Wala akong ganang gawin noon dahil sobra akong nag-aalala. Nang makabawi ako, patay na ang mga halaman at isda. Natakot akong magalit ka kapag nakita mo, kaya pinalitan ko ng mga kamukha. Tiningnan niya si Charlotte bago nagpatuloy. Pinag-aralan ko ang mga litrato at video para lang masigurong pareho ang itsura ng lahat. Mukhang hindi ko pala masyadong nagawang tama dahil napansin mo. Maganda nga ang pagkakagawa, muntik nang masabi ni Charlotte. Sandali siyang nakaramdam na parang bumalik sila sa nakaraan, 2 taon na ang nakalipas. Noon, hindi pa siya nakatira sa tirahan ng mga Knock, at hindi pa siya kasal kay Zachary. Hindi pa rin siya napapadpad sa T-Nation. Ngunit nang makita niya ang agila sa balkonahe, bumalik siya sa realidad. Isa na siyang Charlotte Lindbergh ngayon. Hindi na pwedeng bumalik sa dati. Wala nang balikan, Charlotte. Bakit mo kami dinala rito? Malamig na tanong ni Charlotte matapos makabawi sa sarili. Gusto ko lang maging masaya ang mga bata, mahinahong sagot ni Zachary. Hindi pa sila kailanman nagkahiwalay. Masyadong biglaan ito para sa kanila. Kaya baka kailangan nila ng panahon para masanay. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, pamilya pa rin tayo. Gusto kong maramdaman nilang may sandigan sila, na ang pagkakabigkis natin ang magpapatatag sa kanila anuman ang dumating. Nakaramdam ng hiya si Charlotte habang nakikinig. Mas magaling si Zachary sa pagiging magulang kaysa sa kanya. Magpahinga ka muna, ako na ang magluluto ng tanghalian. Hinubad ni Zachary ang kanyang coat at itinaas ang manggas bago tumungo sa kusina. Kailan pa siya natutong magluto? Naisip ni Charlotte. Naalala niyang minsan ay nagluto si Zachary ng gulay at sabaw ng baka kasama sina Robbie at Jamie, pero hindi niya inaasahan na marunong talaga itong magluto. Habang naglalakad papunta sa kanyang silid, napaisip siya. Pareho pa rin ang itsura ng kanyang kwarto. Namumulaklak pa rin ang mga orchid sa ilalim ng araw, bukas pa rin ang ledger sa parehong pahina sa tabi ng kama, at nakabukas pa rin ang laptop sa pahina kung saan niya gustong i-upload ang mga larawan. Hindi inasahan ni Charlotte na ganoon kalaki ang pagsisikap ni Zachary para mapanatiling ganoon pa rin ang bahay. Lumapit siya at hinaplos ang mesa, kama, laptop, ledger, at mga bulaklak. Uminit ang kanyang dibdib sa damdamin. Mommy! Tumagos sa katahimikan ang boses ni Ellie. Binuksan ni Charlotte ang pinto. Ellie, tingnan mo, Mommy, narito pa rin sina Didi, Lulo, at Kiki. Ipinagmamalaki ni Ellie ang kanyang mga manikang Barbie. Aksidente kong nabali ang paa ni Lulo noong huli akong pumunta rito. Sobrang iyak ko noon, pero ayos na siya ngayon. Si Daddy ba ang nagayos? Malambing na tanong ni Charlotte habang nakaluhod. Dapat magpasalamat ka kay Daddy. Sige po, pupunta ako. Tumakbo si Ellie papunta sa kusina, bitbit ang mga manika. Pagkaalis ni Ellie, pumasok naman si Jamie. Mommy, halika rito. Bakit, anak?
Tanong ni Charlotte habang sinusundan ito papunta sa silid. Nanlaki ang mga mata niya nang pumasok siya. Nandoon pa rin ang Lego na halos pareho noong iniwan nila, isang spaceship na may ilang pirasong kulang. Naalala ko, halos tapos na namin ni Robbie itong model noong umalis kami 2 taon na ang nakalipas. Gusto naming tapusin pero sabi ni Mrs. Berry, pwede naman daw pagbalik namin, kwento ni Jamie. Naalala ko rin, noong huli kong birthday, gusto naming tapusin ni Robbie pero nasira ko nang hindi sinasadya. Sobrang iyak ko noon, kaya sabi ni Daddy, siya na raw ang aayos. Hindi ko akalaing ginawa niya talaga. Pagbalik ni Daddy, nagtrabaho siya buong gabi, dagdag pa ni Robbie. Alam kong inayos din niya ang imbensyon ko. May nawawalang turnilyo kaya hindi ko ito mabuo, pero nang tingnan ko kanina, kumpleto na. Siguradong si Daddy ang nag-ayos. Siya ang nakahanap ng nawawalang turnilyo. Daddy, napasigaw si Jamie habang umiiyak. Tahimik lang si Robbie at ibinaba ang ulo niya. Tinitigan niya ang modelong ginawa niya. Namula ang mga mata niya at tumulo ang luha. Agad siyang tumalikod para hindi makita ni Charlotte na umiiyak siya, pero huli na. Nakaramdam ng matinding guilt si Charlotte habang pinagmamasdan ang mga anak niya. Alam niyang ang tanging gusto ng mga bata ay isang buo at masayang pamilya, ngunit iyon ang bagay na hindi niya kayang ibigay. Hindi lang ito tungkol sa panlabas na anyo ng pagkakaisa. Kailangan din nilang maghilam sa damdamin. Ang tanging magagawa ni Charlotte ngayon ay bawasan ang sakit na maibibigay niya sa mga bata. Yumuko siya at ngumiti sa kanila. Mahal kayo ni Daddy ng sobra. Dapat kayong magpasalamat doon. Tumango si Jamie at lumabas para hanapin si Zachary. Nakatayo si Robbie sa harap ng study table sa kanyang silid, nakatalikod kay Charlotte, habang tinitingnan ang modelong hawak niya. Lumapit si Charlotte at hinaplos ang buhok niya. Pwede kang manatili kay Daddy kung gusto mo, Robbie. Ayos lang kay Mommy. Alam niyang hindi magiging masaya ang mga bata sa piling niya. Dapat silang bigyan ng pagkakataong pumili. Hindi ko babaguhin ang isip ko, Mommy, sabi ni Robbie habang humarap sa kanya, miss ko lang si Daddy. Hindi makapagsalita si Charlotte, hindi niya alam kung ano pa ang dapat sabihin. Ayos lang, Mommy, makikita pa rin tayo ni Daddy sa Erihal. Dadalhin mo ako pabalik sa H-City para makita siya, di ba? Baka hindi na ako makabalik sa H-City, Robbie, mahina niyang tugon, pero hindi ko kayo pipigil ang makita si Daddy. Mommy, tinitigan ni Robbie ang mukha ni Charlotte bago niya tinanong ang matagal na niyang gustong itanong. Ikakasal ka ba kay Sir Louis? Huminto si Zachary sa pagkatok sa pinto. Siguro, sagot ni Charlotte nang walang katiyakan, pero mahal ko pa rin kayong lahat. Walang makakapalit sa inyo sa puso ko. Si Daddy, tanong ni Robbie habang nakatitig sa kanya. Mahal mo pa rin ba siya? Kahit kaunti. Nakatigil si Zachary at tinitigan si Charlotte ng may halong damdamin. Matagal na niyang gustong itanong iyon, pero nauna si Robbie. May lungkot sa mga mata ni Charlotte pero pinilit niyang magpakatatag. Mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Hindi na muling magiging pareho ang lahat sa amin. May halong panghihinayang at pagsuko sa kanyang tinig. Ibinaling ni Zachary ang tingin at naramdaman niyang tila na durog ang puso niya. Daddy, napansin ni Robbie si Zachary sa may pinto. Biglang lumingon si Charlotte, at nagulat. Hindi niya maitatangging may naramdaman siyang sakit nang makita ang lungkot sa mukha ni Zachary, pero alam niyang ito ang tama. Kailangan niyang tuluyang putulin ang natitirang pag-asa. Robbie, gumawa ako ng pizza. Gusto mo bang kumain kasama sina Jamie at Ellie? Mabilis na sabi ni Zachary na may ngiti. Sige po. Inilapag ni Robbie ang hawak niya at nagsuot ng sapatos bago tumakbo palabas. Maghugas ka muna ng kamay, paalala ni Zachary habang naglalakad palabas. Opo, Daddy. Hinugasan ni Robbie ang kanyang mga kamay at sumama sa mga kapatid sa dining room. Dapat kumain ka rin. Malapit nang matapos ang tanghalian, sabi ni Zachary kay Charlotte bago bumalik sa kusina. Nakaramdam ng pagkalito si Charlotte habang pinagmamasdan siyang papalayo. Alam niyang hindi lang dinala ni Zachary ang mga bata roon para ipaalala sa kanila ang init ng isang pamilya, kundi gusto rin niyang subukang muli na mapalapit kay Charlotte sa huling pagkakataon. Ngunit pinatay na ni Charlotte ang huling pag-asa niya bago pa man siya makagawa ng hakbang.
Inakala niyang may sasabihin ito, ngunit nanahimik lang siya. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Lumabas si Charlotte at nakita ang mga bata na masayang kumakain ng pizza. Tila gustong-gusto nila ang luto ni Zachary. Ayaw niyang istorbohin sila kaya bumalik na lang siya at binasa ang kanyang ledger book. Simple lang ang buhay ni Charlotte noon bago pumanaw ang kanyang ama. Nabibili niya ang mga gusto niya, pero nagbago ang lahat nang mawala ito. Naubos ang ipon niya at napilitan siyang ibenta ang mga pamana ng ina upang makaraos sa gastusin, pero tila hindi pa rin sapat ang pera niya sa araw-araw. Iminungkahi ni Mrs. Berry na simulan niyang itala ang lahat ng kanyang ginagastos upang makita kung alin ang hindi kailangan at dapat bawasan. Natuto siyang kontrolin ang kanyang paggastos mula noon, ngunit hindi pa rin niya tuluyang nabago ang pagiging magastos niya. Halimbawa, pinipilit pa rin niyang pag-aralin ang mga bata sa pinakamagandang paaralan kahit kapos na siya sa pera. Bumibili rin siya ng pinakamagandang gatas at damit para sa mga anak. Napapagalitan lamang niya ang sarili matapos niyang bilhin ang mga ito. Isinusulat pa nga niya ang mga puna sa sarili sa kanyang ledger book. Ano bang ginagawa mo, Charlotte Wynne? Bakit mo pa dinala ang mga bata sa fairy tale land? 2,000 na agad ang nawala, at ngayon wala ka ng pera. Ano na ang ipapakain mo sa mga anak mo? Mayroon din namang mga positibong komento. Charlotte Wynne, kailangan mong magsikap at kumita ng marami para magkaroon ng mas magandang buhay. Napansin din niyang may naisulat siya tungkol kay Zachary. Yung escort, sa wakas nagpadala ng 5,000. Yehey! Bumili ako ng mga vitamins para kay escort Indet ngayon. Ilang daan din ang nagastos at pinagtawanan pa ako ng tindera, sinabing wala akong puso. Babalikan ko sana ang resibo ko nang marinig kong sabi nila dapat daw bumili ako ng mas mahal para sa asawa kong sinasagad ko raw sa hirap. May mga tala rin tungkol kay Mrs. Berry. Bumili si Mrs. Berry ng bagong aparador at nagbayad ng kuryente at tubig. 2,000 lahat. Walang customer si escort Indet ngayon. Mukhang nahihirapan na naman siya. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita siya. Napagtanto ni Charlotte na isinusulat din pala niya ang mga saloobin niya sa araw-araw matapos niyang itala ang mga gastusin. Napangiti siya ng hindi namamalayan habang binubuklat ang libro, hanggang sa makita niya ang isang makapal na sobra. Ako, si Zachary Noct, ay nangakong ibibigay ang kalahati ng arawang sahod ko kay Charlotte Wynne ng buong kusang loob, simula sa araw na ito. Naway mamatay ako sa malupit na paraan kung hindi ko ito tutuparin. Ang kontratang iyon ay gawa mismo ni Charlotte noon, at pinirmahan pa ni Zachary. Ngayon, naiisip ni Charlotte kung gaano siya kabagal noon sa pag-unawa. Nakita na pala niya noon ang pirma ni Zachary sa Divine Corporation, pero hindi niya napansin na pareho lang iyon. Ha, ang tanga mo talaga, Charlotte. Pero dahil tanga ka, mas naging makulay ang buhay mo. Isang biyaya rin iyon sa ibang paraan. Kung matalino ka siguro, hindi mo naranasan ang lahat ng ito. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha habang iniisip iyon. Isa sa uli na sana niya ang kontrata sa ledger book nang bigla niyang marinig ang isang boses. Hindi mo ba sa tingin ang cute mo noon? Inabot ni Zachary kay Charlotte ang isang baso ng fruit juice. Paanong magiging cute iyon? Halatang tanga lang ako noon. Napangisi si Charlotte habang inaabot ito at uminom. Para sa akin, cute iyon. Pinulot ni Zachary ang kontrata. May ngiti sa gilid ng kanyang labi habang inaalala ang mga nakaraan. Minsan, mas mabuting maging mangmang at mamuhay ng payapa. Kung matalino lang ako, hindi sana ako naloko mo. Napairap si Charlotte sa kanya. Hindi mo ba sa tingin na katadhana talaga tayo? Tinaasan siya ng kilay ni Zachary. Masaya naman tayo kahit niloko kita. At saka, niloko mo rin naman ako. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga bata. Bakit ko sila ibibigay, gayong ako ang nagpalaki sa kanila ng mag-isa? Bukod pa roon, masungit at walang puso ka noon. Paano ko malalaman kung hindi mo ako tatanggalin sa larawan pag nakuha mo na sila? Napahinto si Charlotte nang maisip ang sarili niyang sinabi. Yun nga ang nangyari sa huli. Ang pagkakaiba lang, hindi niya kayang iwan si Zachary noon. Kaya pumayag siyang bumalik ang mga anak sa pamilya Noct. Akala niya noon, kayang talunin ng pag-ibig ang lahat at kayang siyang protektahan ni Zachary.
Ngunit sa huli, tinanggal siya ng pamilya Noct sa larawan at pinaalis. Patawarin mo ako, kasalanan ko lahat ito. Alam ni Zachary kung ano ang nasa isip ni Charlotte. Alam kong wala nang saysay ang mga salitang ito ngayon, pero sana. Wala nang pag-asa. Pinutol ni Charlotte ang sasabihin niya at malamig na nagsalita. Ang pinakamabuting magagawa natin ay maging parang mga estranghero muli. Napakunot ang noo ni Zachary. Magsasalita pa sana siya ngunit pinigilan ang sarili. Alam niyang wala ring silbi kung pilitin pa niya ngayon. Hayaan mo na ako, gusto kong magpahinga. Ayaw na ni Charlotte ipagpatuloy ang usapan. Sige, gigisingin kita pagtanghalian na. Tumalikod si Zachary, isinara ang pinto, at umalis. Nakaramdam ng lungkot si Charlotte habang tinatitigan ang pirma sa kontrata. Maraming nagbago kay Zachary simula nang magkita sila. Noon, hindi ito marunong magpakumbaba o magbigay sa iba. Lagi niyang gustong siya ang tama, siya ang nasa itaas, kahit sino pa ang kausap niya. Ngayon, marunong na siyang magparaya. Marunong na siyang magpakumbaba. Natuto na siyang kontrolin ang kanyang galit, hamaba ang kanyang pasensya, at naging mahinahon at mabait. Siya na ngayon ang taong dating pinapangarap ni Charlotte noon. Sayang lang, nagbago na rin siya. Hindi na sila maibabalik sa dati dahil nagbago na ang lahat. Napabuntong hininga si Charlotte at nagsimulang maghalungkat ng mga drawer. Binuksan niya muli ang testamento ng kanyang ama at biglang napansin na parang may mali. Nakasulat sa testamento ni Richard na magbabago ang buhay niya kapag dinil niya ang numero at nasagot ito. Binalaan siya ng ama na huwag kailanman tawagan iyon maliban kung wala na siyang ibang paraan. Gayunman, naging mabuti naman sa kanya si Danrick sa nakalipas na 2 taon. Iniligtas siya nito mula sa bingit ng kamatayan, hinikayat siyang bumangon, tinuruan ng maraming bagay, at binigyan pa ng bahagi sa Lindbergh Corporation. Dahil doon, siya na ang pangalawang namumuno sa kumpanya. Binigyan siya ni Danrick ng yaman at karangalan. Pero bakit ayaw ni Dad na bumalik ako sa mga Lindbergh? Ano ang kinatatakutan niya? Dahil ba masyadong komplikado ang pamilya namin? Pero hindi ba't ganun din naman sa ibang pamilya? At si Danrick, kahit minsan ay dominante, hindi naman siya pinilit sa mga bagay na ayaw niya. Kapag may ipinagagawa man ito, alam niyang para iyon sa kabutihan niya. Kaya itinuring na ni Charlotte ang mga Lindbergh bilang mga tagapagligtas niya, hindi mga taong dapat katakutan. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya kinalimutan ang babala ng kanyang ama, dahil alam niyang may dahilan ito. Sapagkat siya ay isang taong may malawak na pananaw, kaya ang bawat salitang iniwan niya ay may bigat at kahulugan. Kabanata 1110. Ngunit wala nang silbi ang pag-iisip tungkol sa lahat ng iyon ngayon. Ang magagawa na lamang ni Charlotte ay harapin ang bawat araw, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ibinaba niya ang testamento at napansin ang isang itim na card sa gilid. Ito ay perang iniwan ni Richard para sa kanya. Kumuha siya noon ng kaunting halaga para sa pamumuhunan at may natitirang 100 milyon pa sa bangko ng S-Nation. Gayunman, wala na siyang gaanong pangangailangan sa perang iyon ngayon dahil marami na siyang ari-arian. Gayunpaman, gusto pa rin niyang dalhin iyon dahil ito ay alaala mula sa kanyang ama. Inilagay ni Charlotte ang lahat sa isang kahon kung saan nakatago ang mga gamit ng kanyang ama, pati na ang kontrata nila ni Zachary. Sa kontratang iyon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Gusto niya itong itago bilang alaala ng nakaraan. Matapos sa pag-aayos, humiga si Charlotte sa kama upang magpahinga. Pagod na pagod siya sa lahat ng nangyari, ngunit hindi niya kailanman hinayaang bumaba ang kanyang bantay. Ngayon na nasa bahay na siya at napapaligiran ng mga pamilyar na bagay, pakiramdam niya ay maaari na siyang makarelax. Humiga siya sa kama at di nagtagal, nakatulog na siya ng mahimbing. Matapos ihanda ni Zachary ang tanghalian, naghugas siya ng kamay at pumunta upang tingnan si Charlotte. Kumatok siya ng 2 beses ngunit walang tugon, kaya dahan-dahan siyang pumasok at nakita si Charlotte na mahimbing na natutulog sa kama. Ang kanyang mukha ay kalmado at banayad, tulad noong dati. Tahimik na lumapit si Zachary, at inayos ang kumot sa kanya, umupo sa tabi ng kama, at tahimik siyang pinagmasdan. Habang bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan, hindi niya napigil ang abutin ang pisngi ni Charlotte upang haplasan ito.
Biglang nagising si Charlotte. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagtama ang kanilang mga tingin. Nang makabawi siya sa gulat, mabilis niyang itinulak si Zachary palayo. Tinatakpan lang kita, paliwanag ni Zachary. Pwede ka nang lumabas kung tapos ka na. Tinignan siya ni Charlotte ng masama. Handa na ang tanghalian. Binago ni Zachary ang paksa. Hindi ako gutom, mauna ka na. Tumalikod si Charlotte at muling pumikit. Napabuntong hininga si Zachary, na tumayo, at lumabas. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang mga bata at sumigaw, "Daddy, Mommy, tanghalian na. Gutom na kami." Siya, tulog si Mommy. Pinayuhan ni Zachary ang mga bata na huwag gisingin si Charlotte. "Mommy, bumangon ka muna at kumain," sabi ni Jamie habang tumatakbo papunta sa kanya. "Kaunti lang ang kinain mo kaninang umaga." "Oo nga, Mommy. Ang daming masarap na niluto ni Daddy. Tikman mo naman," pang-aakit ni Ellie. Napabangon si Charlotte at sumama sa kanila sa hapag dahil hindi niya kayang tanggihan ang mga anak. Nagulat siya nang makita ang masaganang pagkain sa mesa. "Ikaw ang gumawa nito." "Sino pa nga ba?" Napairap si Zachary habang tinawag ang mga bata para maghugas ng kamay. Pumasok ang mga bata sa banyo upang maghugas. Hindi makapaniwala si Charlotte sa nakahain. Inabot niya ang isang pakpak ng manok, ngunit mabilis na tinapik ni Zachary ang kanyang kamay. "Maghugas ka muna ng kamay." Tinignan siya ni Charlotte ng masama ngunit sumunod pa rin. "Bilasan mo, gutom na ako." Nagmadali ang mga bata sa paghuhugas. Pagbalik ni Charlotte, maayos nang nakahain ang lahat. "Daddy, Mommy, kain na tayo." Magalang na bati ng tatlong bata bago nagsimulang kumain. Nilagyan ni Zachary ng isang piraso ng pakpak ng manok ang plato ni Charlotte bago naman pinagsilbihan ang mga bata. Tiningnan siya ni Charlotte sandali bago nagsimulang kumain. Hindi niya napigil ang mapabulong, "Ang sarap nito." "Sarap lang." Nilagyan ni Zachary ng piraso ng isda ang kanyang plato. "Tikman mo ito." Kumagat si Charlotte. Gusto sana niyang purihin ito ngunit pinigilan ang sarili. "Hindi masama. Hindi masama." Napakunot ang noo ni Zachary. "Masarap. Ito ang pinakamasarap na natikman ko." Papuri ni Jamie. "Oo nga, ang sarap." Sabik na sabi ni Ellie. "Daddy, kailan ka pa natutong magluto ng ganito? Ang alam ko lang na niluluto mo noon ay vegetable beef soup."